Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SIU channel. Ayan, happy Sunday evening sa atin pong lahat. Kamusta po ang inyong family day? Kamusta po ang inyong rest day? Nag-enjoy naman po ba ang lahat? Well, bukas ay muli po tayo mag-enjoy dahil Itbulaga na po ulit. Nariyan na po ang show na atin pong Happy Pill, tinuturing na Happy Pill. Hindi nga po kompleto yung araw natin kapag hindi po nakakapanood ng Itbulaga. Anyway, shoutout guys sa lahat ng mga nandito ngayon na nakatutok at nakatambay sa aking channel na nakikinig. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pag-abang ng aking mga daily videos. Siyempre, lalong higit sa mga nandyan, nakasuporta sa atin since day 1 at sa Itbulaga. So, andito na naman nga po ako nagbabalik. Ang nag-iisa niyong nagmamagandang ka-digital supang magatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita po na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganon din po ang ilang chika patungkol sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, ay i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated ka at ma-notify ka every time na may bago tayo reaction videos about sa mga nasasagap natin araw-araw. Mapa-Itbulaga news man po yan or chika sa showbiz. Pero bago nga po tayo dumako sa pinakasentro ng ating balita ngayong gabi, narito po ang ilang komento na ating nakuha tungkol po sa Showtime at GMA Network. Sila kasi yung magkasandigan ngayon, hindi ba? So sabi dito, mula sa komento ni Marcia or Marshall Juanani, magandang gabi. Hindi nila kayang tanggalin ang IS or It's Showtime kasi wala silang maipapalit na noontime show. Hindi nila kayang gumawa ng noontime. Asa lang sila sa ABS-CBN. So, ayun na nga. Ang sakit man pakinggan, mga kadabikads. Kasi, yun nga sila tong may franchise, biggest network, sila tong wala pong noontime show. Pero, yun yung lumalabas eh. Kasi, kung kaya nila, edi sana gumawa na lang, di ba? Pero, mas pinili po nilang kunin ng Showtime for a win-win situation. All about is business na kasi ngayon. Talaga kadabikads. And ito po ay in favor in a both of them naman kadabikads. Kung hindi naman dahil sa GMA, hindi po tataas ng ganyan ang ratings ng Showtime dahil nung nasa GTV sila, ano rin naman mahina. O nung nasa TV5, mahina din. Nung pinasok nila si All TV, lalong wala, 0.1 lang ang kanilang ratings. Ang GMA naman ay wala rin ganito kataas na ratings kung hindi po lumipat sa kanila ang It's Showtime. Kung sila po yung magtsatsaga sa TP or gagawa ng sarili noon time, 50-50 po yung chance. Kasi dalawa po yung makakabangga nila na haligi na ng noontime show, di ba? Itbulaga at Showtime. Sabi pa dito ng isang komentor, huwag magmamalaki ang kapamilya sa GMA dahil ang GMA may franchise. Ang ABS-CBN, wala. Kung sakaling umalis ang Showtime sa GMA, hindi rin sila sigurado kung ano ang kahihinatnan nila sa Ola TV. Well, ang mapagmalaki lang naman, ito pong mga kapamilya fans, ilang kapamilya fans rather. Sa ABS-CBN mismo, wala naman po akong naririnig paano na kung ano man pong ingay yan ang ginagawa sa social media. Samantala, sabi pa po dito, kung sa All TV nga daw, hindi rin naman nila alam kung meron silang kahihinatnan doon. Dati nga, binabanatan din nila si Villar. Ngayon, doon din sila pupunta. Naku, wala pong imposible. GMA nga, binabanatan nila before pero doon din sila pumatak, di ba? Ganon din ang mga fans, ang ingay ng mga fans ng kapamilya, nilalait po ang mga GMA shows. Pero nasaan sila ngayon? No choice, di ba, kundi sa GMA. So, ganon din sila dito sa Villar, galit na galit sila. Pero kung nandun po ang Showtime, no choice naman sila.
Grabe 'no, parang nasa karma stage tuloy sila dahil sa ginagawa pong pagmamalaki noon. About naman GMA parang gano'n din na parang nasa karma stage dahil, pinabayaan nila ang TVJ. Sa pagpapatuloy basta kung papipiliin ako sa GMA at ABS-CBN, sa GMA na lang ako. Ayaw ko talaga sa mayayabang na kapamilya kahit kailan hindi ako nanonood ng mga palabas nila. Ako wala, sa TV5 na. Sa TV5 yung ang pipiliin ko, wala po sa GMA at sa, ABS-CBN. Pa-comment naman diyan guys kung meron akong kapanalig dito. Sabi nga po dito or tulad nga po ng sabi sa post nitong, TV5, "Saan ka pa? Siyempre dito na sa OG at subok ng lunchtime, tagapagpasaya na TVJ on TV5 at #Legendary dito sa Itbulaga TV5. Tutok na sa TV5 o sa ating live stream via TV5 Facebook page at TV5 Philippines YouTube channel. Yes, saan ka pa, 'di ba? Dito na sa subok pong lunchtime na nakapagpapasaya. And maidagdag lang po natin, subok na po na lunchtime na may katuturan at makabuluhang programa. Samantala, update naman po tayo sa TV5, mga kapatid, at kay MVP mula sa post ng Bilang Pilipino in photos, Media Quest Group launches Bilang Pilipino 2025, babayan ang ipanalo. Media Quest has announced the launch of Bilang Pilipino 2025, Bayan ang Ipanalo, the election coverage campaign of the Media Alliance featuring News 5, 92.3 True FM, One News, 1PH, Philippine Star, Business World, The Freeman, and the Philippine Star ngayon. Bilang Pilipino 2025, Bayan ng Ipanalo will provide Filipino voters everywhere with the news and information they need to understand the key national issues. Leveraging the whole reach of the MediaQuest Group across broadcast, radio, print, and online platforms. The campaign also aims to combat fake news, promote informed voting, and a deeper understanding of the roles of various elected officials, as well as the various candidates, platforms for the upcoming 2025 elections. A well-informed electorate is crucial to a healthy democracy, said Jane Jimenez Basas, President and Chief Executive Officer of MediaQuest Holdings and Signal TV. As with the previous elections, Bilang Pilipino Bayan ang Ipanalo is dedicated to every Filipino, so we may all participate in the elections with a clearer view of where we want to take our country. Since 2016, Bilang Pilipino has been the public service cornerstone for the MediaQuest Group, ensuring that Filipinos have access to accurate and unbiased information during the elections. Bilang Pilipino 2025, Bayan ng Ipanalo was launched alongside Think Kamuna Pilipinas, a media and information literacy advocacy adopted by the MediaQuest Group, BLTT, Smart, and the kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Sorry guys, medyo nabulol tayo doon. And ito nga yung mga larawan, mga kapatid. And darito nga po ang naging pahayag ni MVP. We hope our people will discern credible and truthful sources from misleading or fake news or fake ones. Separate the facts from opinions and identify biases. PLDT Chairman and CEO Manny V. Pangilinan says on the launch of Think Muna Pilipinas, MediaQuest Media Information Literacy Initiative ahead of the 2025 elections. And parang
patama na rin, no? Tamaan po sa poll yung mga nagpapakalat po ng fake news. Samantala, quick update naman po sa Itbulaga. Nakakatuwa guys, no? Na ang Bulagaan Olympics ay napakalaking impact guys para manood pati po ang kalaban. Na kung saan pati daw po sila ay nag-enjoy sa segment na ito ng TVJ. O, diba? Ang sarap pong pakinggan na mula po sa kanila. Narito nga po ang sabi ng viewers ng kabila. Itbulaga muna kami today. Kakasawa ng manood ng talk show sa tanghali No post po ito ng Your Online Kapamilya. So nanood po sila or dito po sa Itbulaga nanonood na nanawa na daw sa Showtime na talk show. Sabi pa dito, pag wala si Kimi sa Showtime, ito ang pinapanood ko sa kabila. Yung Itbulaga, masaya panoorin. Nakakaaliw silang lahat. Kasi may exposure ang lahat. So, wala po talaga nababangko. Kumbaga lahat po ng host dito sa Itbulaga may kani-kanila pong particular na gawain na toka. And siguro kaya po niya nasabi ito kasi sa kabila siguro, dahil siguro sa dami po ng host doon, nagiging palamuti na lang. So, yun lang muna guys ang ating update para po sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.